Fake news alert. They are everywhere. Headlines, posts, message. Can you trust what you see? One click, one share can change everything. Some truths are hidden. Some are lies. Fake news alert. Sama na ng gobyerno at sigaw na lang na huwag mag-gawa announcement. Ako yan, sa eskwela ko lang. Kuya, may eskwela mo lang ito. Ako lang may announcement na eskwelahan. Hello? Tapos mag-announce ang City Government of Davao. Balik klase. Sure! Ano na po? Suday dyan! Wala na nga siya yan! Wala na! Wala kasi. Fake news na na! Fake news na na! Ayaw, di ba? Government na nagitan. Wala ka na po sa school. Pero kung wala sa city government, hindi ka naman nila po sa school kay city government. Fake news na. Kung wala ko yun, ayaw. Kami na mga nila. Verify sa naninyo yun. Kasi hindi kayo namin tuon. Kasi verify, tanawa ano ba sa city government no? Kasi ingay na na. Okay, ano, loko. Magpo naman ako. Kaya tawa Dili man to diba ng bot kung logo ng AI. So pa yung isa na. Kasi mura lang mo diba? Hindi na kayo nakalipin ka. Kasi bigit ka tinutod. Gani, magbantot na ka sa announcement sa school. Gani. Ayaw, ika. Uy, kasi na Wala, tanawa lang no? Wala na po. Wala, kasi for at least. Let's go home! Morning ka. Morning ka. Asa naman ako ba? Asa naman yung classmate? Nahuli sila pa. Nahuli sila pa. Ha? Ano nahuli man? Wala ko klase. Nag-post lang sa city government. Pero wala lang po sa school ma'am. Ano yung city class? Ang city government, pag na-declare na wala yung klase, kami mga dapat officials, ang mga faculty teachers, ang muna makabalo na wala yung classes. So, wala kayo nag-send sa mga group chat or chat sa mga about that information, it means fake news ko siya. Akin palagi ko, fake news ko siya. Madali ko. Una, class, remember, paglalata sa panahon karon na pinadagan ng hacker, ginagamit ang mga logo sa government, sa schools, na mag-spread of fake news. So, dapat digital literate ta, kabalita, sa ang fake news o kung saan tumuko. So, dariya sa mo, matos ako sa faculty, kaya report na ko yung mga kitabo, malagulin yung mga classmate mo. Sige, Ala, Loya, sa mga bata ay nakaulit tungkol sa fake news. Dapat nagikabalo na maka-identify ang fake news or dili. Maudit ka lang saon! Gusto niyo bang malaman kung paano suriin ang impormasyon? Kung peke ang ito, sundin ang payo ni Kuya S. Sa araw sa inyo lahat, bago tayo magbigay ng tips, unawain muna natin ang fake news at kung ano ang hindi. Ang fake news ay maling impormasyon na sinasadyang ikalat para manlinlang. May tatlong uri ito. Una, misinformation. Ibig sabihin, maling impormasyon na ipamamahagi na hindi sinasadya. Pangalawa, disinformation. Ibig sabihin, maling impormasyon na sinasadyang ginawa at pinakalat para manlinlang. Ang pangatlo ay malinformation. Ibig sabihin, totoong impormasyon pero ginagamit sa masamang paraan. Ang totoong balita naman ay impormasyon batay sa katotohanan, may ebidensya at mula sa pagkatiwala ang sources. Balanse ito at layunin magbigay kaalaman. Ngayon, para malaman natin kung peke o hindi ang impormasyon sa social media, narito ang tips mula sa aming grupo. Ito ang inyong unang gagawin. Suriin ang impormasyon, tanungin ang sarili kung sino ang nag-post nito, lihitin mo ba ang account, ang website ba ay pinagkakatiwalaan. Kung ito ay galing sa hindi pamilyar o kaduda-dudang sources, mag-ingat at tingnan ang About Us section nila.
Ito ang inyong pangalawang gagawin. Basahin ang buong artikulo, hindi lang ang headline. Maraming headlines ang clickbait at maaaring sensationalized. Basahin ang kabuuan ng artikulo, tingnan kung ang laman ay sumusuporta sa headline o kung may sapat na detalye at hindi lang puro opinion. Ito ang iyong pangatlong gagawin. Hanapin ang ebidensya o pagpapatunay. Ang lehitimong balita ay laging may suporta. May mga quotes ba mula sa eksperto, estatistika o faktual na datos na pagpapatunay? O puro pahayag lang, maging mapanuti? Ito ang inyong pang-apat na gagawin. Tingnan kung may pagkiling o bias. Suriin kung ang nag-post o ang source ay may agenda. Nagpapahayag ba sila ng isang panig lang ng kwento? Ang balanse at neutralidad ay tanda ng mapagkakatiwalaang impormasyon. Ito ang inyong palimang gagawin. I-cross-reference sa ibang mapagkakatiwalaang sources. Huwag maniwala agad sa isang source lang. I-check ang impormasyon sa iba't ibang mapagkakatiwalaang news outlets, fact-checking websites o authoritative bodies. Kung maraming credible sources ang nagsasabing pareho ang impormasyon, mas mataas ang tsansa na ito ay totoo. Dagdag pa rito, kung may duda ka, huwag mag-share. Mas mabuting maging maingat kaysa magkalat ng maling impormasyon. Sa panahon ng digital world, tandaan ang mga ito. Mag-isip bago magsuri bago mag-react. Mag-check bago mag-share. Muli kami ang inyong social studies. Ang inyong